Juan Claudio Movie Recap. Isipin mo na lang, kumurap ka lang saglit, pagdilat mo. Wala na ang pamilya mo, ang mga kapitbahay mo, at ang buong mundo. Walang bangkay, walang bakas ng dugo, tanging mga damit na lang nila ang naiwan sa sahig. At ang tanging paraan para hindi ka susunod na maglaho, kailangan mong manatili sa liwanag. Dahil sa oras na madilim, kukunin ka nila. Heto ang recap ng pelikulang Vanishing on 7th Street. Magsisimula ang ating kwento kay Paul. Nagtatrabaho siya bilang isang cinema projectionist sa isang sinehan. Habang abala sa kanyang trabaho, may binabasa siyang libro tungkol sa The Lost Colony ng Roanoke Island. Ito ay isang totoong misteryo sa kasaysayan ng Amerika, kung saan noong taong 1590, isang buong kolonya ng mga English settlers ang bigla na lang naglaho ng walang bakas. Ang tanging naiwang palatandaan sa lugar ay ang salitang Croatoan na nakaukit sa isang puno. Matapos mag-break ng saglit, bumalik agad si Paul sa kanyang trabaho sa loob ng projection room. Ngunit habang nagpapatuloy ang gabi, biglang nagkaroon ng malawakang blackout. Namatay ang lahat ng ilaw at nawalan ng kuryente. Suwerte namang may suot siyang headlight sa kanyang ulo kaya may natitira pa siyang liwanag. Lumabas si Paul para magusisa at doon tumambad sa kanya ang napakaraming damit na nakakalat sa sahig nang walang kahit isang tao. Habang nililibot ni Paul ang lugar, tanging mga nagkalat na damit na lamang ang kanyang nakikita. Walang katao-tao. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may biglang tumawag sa kanya. Isang security guard ang nakaligtas. Hawak ang isang flashlight. Nagpasya silang magkasamang libutin ang lugar gamit ang natitirang liwanag. Ngunit sa isang iglap, pumasok ang guard sa isang madilim na sulok. Nasaksihan mismo ni Paul ang nakakakilabot na pangyayari. Bigla na lamang naglaho ang guard sa dilim at tanging mga damit na lang nito ang naiwan sa sahig. Sa kabilang dako naman, makikilala natin si Rosemary, isang physical therapist. Hawak ang isang maliit na flashlight, tumatakbo siya sa loob ng ospital sa takot. Kahit saan siya tumingin, puro mga abandonadong damit lang ang nakikita niya. Sa kanyang paghahanap, nakakita siya ng isang pasyente sa loob ng operating room. Nakabukas pa ang dibdib nito. Isang operasyon na hindi natapos dahil naglaho ang mga doktor. Biglang namatay ang ilaw. Sa kanyang muling pagdilat, wala na ang pasyente. Naglaho na ito, lamon ng matinding takot. Napasigaw na lamang si Rosemary. Dito naman, makikilala natin si Luke Ryder, isang television reporter. Bagong gising lang siya. Isang kandila ang nakasindi sa kanyang tabi. Sinubukan niyang buksan ang telebisyon, ngunit hindi ito gumagana. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, ngunit patay din ito. Sa kanyang paglabas ng condominium building, sinalubong siya ng isang nakakangiyang tanawin. Walang kahit isang tao sa kalsada. Ang tanging natitira sa buong paligid ay mga tumpok ng damit ng mga taong biglang naglaho. At bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Isang eroplano ang biglang bumagsak sa kanyang likuran. Isang gabi, habang nasa loob ng isang sasakyan si Luke, may biglang sumulpot na lalaki sa labas ng bintana. Nagmamakaawa itong papasukin at humihingi ng kahit anong ilaw. Ngunit dahil sa matinding takot, hindi ito pinagbuksan ni Luke. Napilitang tumakbo ang lalaki palayo. Sa isang iglap, isang madilim na anino ang sumakmal at kumuha sa kanya sa gitna ng daan. Ngunit ang hindi alam ni Luke, nasaksihan pala ang lahat ng ito ng isang batang babae. Kanina pa ito tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Nagpatuloy sa paglalakad si Luke hanggang sa makakita siya ng isang bar. Nagtaka siya dahil may ilaw pa ito at may tumutunog na musika sa loob habang ang buong lungsod ay patay ang kuryente. Pagpasok niya sa basement, nakita niya ang isang umaandar na generator. Ngunit bago pa siya makalapit, may sumulpot na batang lalaki at tinutukan siya ng baril. Dito natin makikilala si James Leary,
Kalaunan ay nagkaayos din ang dalawa at maayos na nag-usap. Pinipilit ni Luke na sumama si James sa kanya upang maghanap ng mas ligtas na lugar. Ngunit nagtalo sila dahil ayaw umalis ng bata. Hinihintay ni James ang kanyang ina. Umalis daw ito upang pumunta sa isang simbahan sa lungsod na nababalitang may ilaw pa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang sumulpot si Rosemary sa loob ng bar. Gulong-gulo ang kanyang isip at hysterical niyang hinahanap ang kanyang sanggol. Nang dahan-dahan na siyang kumalma, doon na siya nagkwento. Noong gabing mangyari ang blackout, nagbe-break siya sa ospital. Habang sinisindihan niya ang kanyang sigarilyo, bigla na lang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Kinabukasan, dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay upang tignan ang kanyang pamilya. Ngunit huli na ang lahat. Doon niya nadatnan na naglaho na ang kanya ng baby. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may narinig silang sumisigaw sa labas. Si Paul ito, humihingi ng tulong. Walang balak tumulong si Luke dahil sa takot, ngunit tumutol si Rosemary. Noong akmang si Rosemary na lang ang pupunta para tulungan si Paul, nag-volunteer na si Luke na siya na ang pupunta. Nadatnan ni Luke si Paul sa isang waiting shed, nakahiga, pilay at namimilipit sa sakit. Agad niyang binuhat si Paul patakbo pabalik ng bar. Sa kanilang paligid, may mga hindi matukoy na anino ang nagsisimula ng sumunod at umaaligid sa kanila. Nang malapit na sila sa pinto, bigla silang natumba at namatayan ng ilaw. Unti-unti nang lumalapit ang mga nakakatakot na anino, sumisigaw sila na buksan ang pinto ng bar. Sa huling ilang segundo, binuksan ni Rosemary ang pinto at mabilis silang nakapasok ng ligtas. Sa loob ng bar, habang ginagamot si Paul, nagpakilala ito at nagkuwento tungkol sa kanyang sinapit. Ayon sa kanya, bago siya mapunta sa waiting shed, may kumuha na sa kanya sa dilim. Hindi ito tao. Tanging mga bulong at anino lamang na walang mukha at katawan na tila dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Dahil dito, nagtalo ang grupo. Inisip ni Paul na baka pinarurusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan, ngunit galit na sumagot si Luke na baka tuluyan ng iniwan ng Diyos ang mundong ito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nanghina ang generator. Upang isalba ang natitirang kuryente, mabilis nilang pinatay ang mga neon lights, jukebox at mga laro sa bar. Dito nila nalaman ang masamang balita. Unti-unti nang humihina ang boltahe ng generator at tulad ng mga sasakyan at baterya sa labas, mawawalan din ito ng lakas sa loob ng ilang oras. Habang naghihintay sa dilim, ibinahagi ni Paul ang kwento ng Roanoke Island noong taong 1587. Isang buong kolonya ng mga tao ang bigla na lang naglaho ng walang bakas. Ang tanging naiwan doon ay ang salitang Croatoan na nakaukit sa puno. Naniniwala si Paul na ang nangyari noon ay isang maagang babala. Isang babala na may pumindot ng restart button sa mundo at sila ang mga huling taong natira bago ang tuluyang pagbura sa sangkatauhan. Matapos maikwento ni Paul ang lahat ay bigla na lamang siyang nanghina at natumba. Pinahiga nila si Paul sa isang billiard table habang pinakuha naman ni Rosemary si Luke ng yelo para gamitin kay Paul. Habang kumukuha si Luke ng yelo ay naalala niya ang pinakamasakit na araw kung kailan nawala ang mga mahal niya sa buhay. Nagsimula ang lahat ng pasukin ni Luke ang abandonadong istasyon ng balita. Doon ay nakatagpo siya ng mga lumang tape recorder na naglalaman ng mga huling sandali ng mundo bago ang malawakang blackout. Sa unang tape, narinig niya ang boses ng weather forecaster na si Paige habang nagbabalita tungkol sa isang kakaibang bagyo. Sinundan ang balita ng matitinding tili ni Paige bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Sumunod naman ang boses ng isang anchor na si David Bradan mula sa Chicago. Ipinaliwanag nito na ang pangyayari ay lumalagpas sa anumang lohika. Sinabi niya na hindi masasabing masama ito o tao o hindi tao,
Ngunit ito na ang bagong batas ng kalikasan at kailangan nilang makibagay. Nagbabala rin si David na ginagamit ng dilim ang boses ng mga pumanaw na mahal sa buhay upang linlangin ang mga natitirang tao. Ang tanging panuntunan ay manatili sa tabi ng liwanag na hawak mo mismo sa iyong kamay. Sa loob ng bar, uminit ang diskusyon. Gusto ni Luke na umalis na sila dahil ang generator na nagbibigay sa kanila ng liwanag ay unti-unti nang nauubusan ng krudo. Sinabi ni Luke na para silang mga gamo-gamo na lumilipad patungo sa apoy. At kapag namatay ang generator na ito, ay mamamatay rin sila. Ngunit ayaw sumuko ni Rosemary. Naniniwala siyang baka ang mga kaluluwang nasa labas sa dilim ay ang mga pumanaw na nilang mahal sa buhay na tinatawag sila. Para sa kanya, kung nandoon ang kanyang anak na si Manny, dun din siya nararapat. Gayunpaman, binanggit ni Luke na may nakita siyang lumang Chevy truck na may gumagana pang baterya, ilang kanto lang ang layo. Ang plano nila ay itutulak ang truck papalapit sa generator ng bar, gagamitan ng jumper cables para ma-start ang makina, at gagamitin ito para makatakas patungong Chicago kung saan may balitang may iba pang mga survivor. Bago umalis sina Luke at Rosemary para itulak ang truck, iniwan muna nila ang batang si James upang bantayan ang nanghihinang si Paul. Iniwan ni Luke ang kanyang flashlight kay James at pinaalalahanan ang bata na huwag papatulugin si Paul. Habang nasa kalsada sina Luke at Rosemary na nagtutulak ng mabigat na Chevy truck sa ilalim ng dilim, mabilis na nauubos ang baterya ng kanilang mga flashlight. Napagtanto nila na walang sistema ang kaligtasan sa mundong ito at walang malinaw na paliwanag kung bakit sila ang natitira, habang ang iba ay naglaho na. Samantala, sa loob ng bar, alam ni Paul na malapit na ang kanyang katapusan. Sa kanyang huling mga sandali, kinausap niya si James tungkol sa kanyang mga pangarap. Humingi si Paul ng huling kahilingan kay James na patugtugin sa jukebox ang kantang Forever ng The Marvelettes. Habang tumutugtog ang malungkot na musika, unti-unting nawalan ng malay si Paul. Sa labas naman, napilitang huminto sina Luke dahil napilay ang kanyang bukong-bukong. Sa sandaling iyon, may nakita silang isang bata sa dilim. Sinubukan nila itong tawagin, ngunit mabilis itong naglaho at kasabay nito ay ang tuluyang paghina ng baterya ng truck. Nagsimula ng magpanik sina Luke at Rosemary dahil wala na silang sapat na liwanag at naiwan pa ang kanilang lighter sa loob ng bar. Dahil dito, nagpasya silang tumakbo pabalik. Sa loob ng bar, habang tumutugtog ang musika sa jukebox, biglang naalala ni James ang masasayang araw kung kailan marami pang tao sa bar kasama ang kanyang ina na nagtatrabaho roon. Napahinto ang kanyang pag-alala nang sumigaw si Paul sa sakit. Agad na pumunta si James sa banyo upang magbanlaw ng bimpo na gagamitin pamunas kay Paul. Habang nasa banyo si James, biglang nanghina ang generator kaya unti-unting namatay ang mga ilaw at ang jukebox. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, muling bumalik ang kuryente. Hinanap ni Paul si James at pinilit niyang tumayo. Pumunta siya ng banyo, ngunit wala doon si James. Pumasok siya sa basement at doon ay nakakita ng isang lagusan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad ay nakarating siya sa dulo nito. Binuksan niya ang pinto sa dulo ng lagusan, ngunit laking gulat niya nang makitang pader lamang ang nasa likod nito. Doon ay nakita niya ang isang anino. Natumba si Paul sa takot at tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Paglabas ni James mula sa banyo, nakita niyang wala na si Paul at ang tanging naiwan na lamang sa billiard table ay ang mga damit nito. Nakahanap sina Rosemary at Luke ng isang gusali na maaari nilang pasukan at pagkunan ng mga kagamitan para makagawa ng ilaw. Gamit ang rubbing alcohol at mga posporo na nahanap nila sa storage room, gumawa sila ng pansamantalang sulo. Habang nagpapahinga, nagkausap ang dalawa. Ibinahagi ni Rosemary kung paano binago ng kanyang anak na si Manny ang kanyang buhay at kung paano ito nagbigay sa kanya ng dahilan para magbagong buhay.
Ngunit hindi nagtagal ang kanilang saglit na kapayapaan. Habang naghahanap ng karagdagang alkohol, narinig ni Rosemary ang iyak ng isang sanggol mula sa kadiliman. Sa kabila ng pagpigil ni Luke, dinala si Rosemary ng kanyang pangungulila patungo sa dilim. Mula sa kadiliman ay narinig ang bulong ng mga anino na nagsasabing I exist, at doon ay tuluyan ng naglaho si Rosemary. Sa bar naman, habang tuluyan ng nanghihina ang generator ay humihina na rin ang ilaw at unti-unti nang lumalapit ang mga anino kay James. Habang nasa basement si James, may nagpakitang anino sa kanya. Bago pa siya tuluyang makuha, biglang dumating si Luke upang iligtas siya. Sa puntong ito, silang dalawa na lamang ang natitirang buhay. Binigyan ni Luke ng lakas ng loob ang bata at nangakong lalagpasan nila ang pagsubok na ito. Inutusan ni Luke si James na maupo sa driver's seat ng truck para paandarin ang makina. Habang inaayos niya ang pagkakakabit nito sa generator, sa ikatlong subok umugong ang makina ng truck. Nabuhay ang makina nito at pansamantalang naitaboy ang mga anino sa paligid. Umandar sila ng paatras at napahinto ng bigla upang ayusin ang hood ng truck. Bumaba si Luke at si James muna ang pinaupo niya sa driver's seat. Ngunit bago pa man maisara ni Luke ang hood, may narinig si James na bumubulong sa kanya mula sa loob ng isang malapit na simbahan. Dahil sa pag-asang ang kanyang ina ang tumatawag, tumakbo si James patungo sa simbahan at tuluyang pumasok sa loob nito. Dahil wala nang nagawa si Luke at nawalan na siya ng pagpipilian, sumakay na lamang siya sa truck at nagmaneho paalis. Habang nagmamaneho si Luke sa madilim na kalsada, may nakita siyang isang malaking sulat sa pader na nakalagay ay Kroatoan. Nang makita ito, nagpasya si Luke na bumalik sa simbahan upang iligtas ang bata. Pagdating niya sa simbahan, hinanap niya si James. Ngunit doon ay napalibutan si Luke ng mga naglalakihang anino habang tuluyang namamatay ang ilaw ng truck. Ang huling salitang binigkas ni Luke bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang pangalan ng kanyang asawa na si Anna. Nakaligtas si James sa gabing iyon sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng simbahan habang napapalibutan siya ng mga kandila na isa-isang namamatay. Habang walang humpay niyang binibigkas ang mga salitang I exist, kinaumagahan, sa ilalim ng liwanag ng araw, nagising si James at nakatagpo ang isa pang survivor na si Brianna, isang batang babae. Hawak ni Brianna ang isang solar-powered flashlight na hindi kailanman mamamatay basta't may sikat ng araw. Nagkasama ang dalawang bata. Sumakay sila sa isang kabayong gala at dahan-dahang nangabayo paalis ng lungsod patungo sa sikat ng araw. Habang lumalayo sila, ang kanilang mga anino sa pader ay naiwan at maririnig ang mahihinang bulong ng mga totoong anino na nanggagaya sa kanilang mga boses na nagsasabing. Sa pagtatapos ng kwento, ipinapakita ng pelikula na sa kabila ng pinakamadidilim na pagsubok sa buhay, ang pag-asa at pagkakaisa ang tanging liwanag na magliligtas sa atin. Ipinapaalala nito sa atin na huwag mawala ng pag-asa dahil hanggat may liwanag, may pagkakataon pang magsimula muli. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like na lamang at mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat at hanggang sa susunod ulit.